Yung rice land niya ako farm lot. Ayan, so napakaganda po ng ambience dito. Province to province. Panalo. So nasa 100 pieces na pananyog. Ayan. So nasa 100 pieces po ito ng nyog mga ka-farm lot, more or less. Nakakailang buo yan sa harvest? 1,000. Nakaka-1,000. Ang boundary po nito ay creek. Ayan, so napakaganda. Napakalinis ng tubig dito. Kung papansin nyo mga ka-farm lot, so halos wala kang makikita dyan na basura na plastic. So kalimitan, ito yung dahon lang. So, ibig sabihin, malinis yung sapa natin. Good evening mga ka-farm lot, I am Dilmar Talban, property locator. So ngayon meron po tayong new available farm lot. Ang location po nito is Tagkawayan, Quezon, and ang size po ng property natin is 21,955 square meter. Ang good thing dito mga ka-farm lot, so left and right po yung property, bali natuhog siya ng kalsada. Ayan, so kung may 4 wheels ka, pagbaba mo ng sasakyan is property mo ng mga ka-farm lot. And ayan, so bali ito mag-start yung property natin. Ayan, so ito yung boundaries niya, itong puno ng mahogany. Yan, babaybay siya dito. And ang boundary naman po nito sa baba is sapa. Yan, kaya kita mo na yung boundaries mo. And may nasakop din siyang portion ng rice land. Yan, so tol, may ilang yan? Portion ng rice land, ilang pitak yan? Ano lang yan, 5 pitak lang. 5 pitak, nakakailang kaya yan, sako? 10. 10 sako ng palay, sa palay yun. Oo, pinakang baba na. Okay. So bali 5 portion po ito ng rice land ka-farm lot. Eh nakaka-10 sako daw po ito ng palay every harvest. Tol, pwede pa turo nung pinakang boundary. Okay. Ayan, napakaganda ito mga ka-farm lot. Kung naghahanap ka ng for retirement, ayan, tama-tama ito kasi along the road, so car accessible. Sige. Una ka na tol. Sige, okay. Ayan, so bali ito yung rice land niya ka-farm lot. Ayan, so napakaganda po ng ambience dito. Province to province. Ayan, panalo. And yun mga ka-farm lot, so along the road ito. And although rough road yung front niya, pero all cemented naman yung daraanan natin going sa property. So maliit naman na portion yung rough road niya. So all in naman, cemented na. And from National Highway, so nag-drive lang tayo ng almost 10 to 15 minutes. Ayan, so napakalapit lang. And same distance lang po yan sa McDo, and town proper ng Tagkawayan, Quezon. Ayan, so good investment na rin itong mga ka-farm lot kasi progressive na rin ang bayan ng Tagkawayan, kasi may McDo na dyan. And yan, so napakalapit lang ito sa town proper, and may mga ongoing farm to market road and bypass road na dinedevelop dito sa Tagkawayan, kaya good ideal din to mga ka-farm lot. So mabilis tumaas ang value. So ito tol, itong mahogany, sako pa ng property. Oo, sako pa yan ng property. Ayan, so sako pa to ng property mga ka-farm lot. May ilang taon na kaya yan? Mga 10 years. 10 years. 10 to 15 siguro to. Ayan, malalaki na masyado eh. Mga baga na kasi medyo malimit ang tanim. Okay. So balik ka-farm lot, yung gilid niya, so mahogany po yung nagsisilbing fence niya, pinakang bakod. Kaya kita mo na yung boundaries mo, and no need mo to i-relocate. Yan hanggang doon sa
Okay. Sige tol, lakarin natin. So, no need mo ito i-relocate kasi may fence na mahogany. So, kita mo na yung boundary. And yung right side naman niya, so ang boundary naman niya ni Sapa. Kaya, kitang-kita mo na yung boundary nito ko farmland. Ayan, so napakaganda. Ito, need lang nating linisin, ano. So, itong structure ng lupa na dito mga ka-farmland. So, slight hilly lang yan pababa. And ayan, may rice land. And nandun yung road. Ayan. Kaya napakaganda po nito. Itong portion na to, perfect to for farming, ano, kung plano mo magtanim, so tamang-tama yung ka-farmland. And pwede ka rin magtayo ng kubo dito sa portion na to kasi medyo elevated yan. Na pantay sa taas, so pag nagtayo ka ng kubo dyan, kitang-kita mo yung property mo sa baba. Ayan, yung rice land, ano. So nakakatuwa ito mga ka-farmland, napakaganda ng property. Ayan, sige tara. Lakarin natin. Boundary. Oo. May ilang puno pa ba ito ng nyug? Mga ito, hindi pang 100 puno. Oo, so nasa 100 pieces na pananyog. Oh. Ayan. So nasa 100 pieces pa po ito ng nyog mga ka-farmland, more or less. Nakakailang buo yan sa harvest? 1,000. Nakaka-1,000 Oh. kabuo ng nyog, ayan. So may idea tayo mga ka-farmland. So na-harvest po ito ng 1,000 kabuo ng nyog. Every 45 days po yan, so depende ano. 45 days or 3 months. Ayan yung boundary. Oo, yan yung may mga tanim na langka na yan. Okay. Straight yan, may mga tanim yan hanggang doon. May tanim na. So kita na yung boundary dito, ano. Madali naman sa boundary kasi may mga tanim naman yung ano niya. Sige, doon naman tayo sa kabila. Oh, sige. So yung kilid lang din. Tapos marating lang saan natin yung Sapa. Ano, sige. Yan, perfect. To ko farmland. So nakikita ko na yung vision dito sa property. Ayan, so napakaganda ito. Medyo pantayin to mga ka-farmland. Slight hilly pa baba. And ayun, so nandun yung rice land. Napakaganda nito. Kulang lang sa linis. So napakaganda nito if nalinis yung property. Ayan, so pantayin to na slight hilly. So ayun yung rice land natin. Napakaganda nito i-develop. Ayan. Panalo din to. So isa na to sa pinakamagandang farm lot natin this year. Ayan, so first upload natin to siguro ngayong January. Ayan, napakaganda. And ang nagustuhan ko dito, along Barangay Road, kaya car accessible po ito. So no need nating bumili o maghanap ng right of way kasi tabing kalsada mismo, pagbaba mo ng sasakyan is property mo na. Ayan. So napakaganda nito, farm lot. Pupunta naman tayo dun sa right side ng property. So doon may Sapa. Ayan, check natin kung gaano kalaki yung Sapa niya. Ayan. So ito po yung rice land niya. Na 5 portion yan. So na-harvest po yun na 10 sack ng palay every harvest. Ayan. So palay yun mga ka-farm natin, hindi pa bigas, ano. So siguro once na magiling yan, maging bigas. So I think mga 2.5 sako na lang. Yan, pag nagiling. So ayos na rin kahit pa paano. Is hindi natin bibulhin yung rice na kakainin natin ano sa mismong property naman gagaling. Ayan. Lang natin. Yun, maganda rin yung portion na yun. Medyo pantayin. And then, yan, kulang lang sa linis. Pantayin yun mga ka-farm lot. Ayan. So may portion dito. Ito na old rice lang na hindi na operated. So siguro ito pwede nyo i-convert to fish pond. Yan yung portion na yan. Ito yung rice field. And ito, pwede nyo hukayin yan mga ka-farm lot. Pwede natin i-develop na fish pond. Pwede natin lagyan ng tilapia, hito. Ayan. So ito malawak din tong portion na to. So dito pwede kang magtayo ng bahay. Kasi tabing kalsada naman to. Kaya pasok ang sasakyan. Ayan, so ito po yung nyug na harvest nila dito sa property. Ayan, so madami din. Nasa 1,000 pieces daw po ito. Yung bahay na yan kasama? Oo, kasama yan. Sige. Babago yan. Ayan, so left and right po yung property natin. Ayan, so ito yung barangay road nya. Ayan, pasukin natin yung right side. So ito mga ka-farm lot. Hindi na ako dito nakatira eh. Hindi na. Dating bahay mo to. Dating bahay ko ito. Pero Ayan. nag-aano dito. So kasama po ito sa bentahan. So pwede mong i-renovate yan kasi half body cemented naman po ito. Ito ay Kulang. oh, anong puno ito tol?
Anong puno ba ito? Ano, lansones. Ah, lansones. Ano yung mga namumunga buhit na fruit bearings bukod sa lansones? Ano, yung Ito may kalamansi, rambutan, langka. rambutan, langka. Ayun, may puno ng mangga. Oo, mangga. Yan, maraming mangga. Ito kalamansi, oh. O, kalamansi. Ayun, may ano pa dito, kalamyas. Ito mahogany pa rin. Tapos ito, yung mga paganda, babuyan. Wala na silang ano. Oh, yun. May ilang pitak yan? Ha? 4, no? Oo, hindi. Bali 7 yan. 3 kasing lagayan ng inahin. Inahin, 3 tapos? patiner. Ah, okay. Ito nga, kauhulog ko lang nung kung ano, mga biko. Kabibili ko Uy. lang yan kanina. Wow, palakihin, ano? O, palaki. So, May tubig. Wala nang problema sa tubig. Mayroon na. anong source pala ng water dito? Nawasa. Nawasa. Oo. Ah, okay. Galing dito sa kasamahan din ng tubig sa bayan. Ah, okay, sige. So, ito mga ka-farmlet, bali may 4 na pitak to ng piggery, ano. So, ito naman yung, dito pwede ka mag-alaga ng inahin. Ayan, so pag nanganak, lilipat mo lang dito. Ayan, so, dagdag ano na rin to mga ka-farmlet, income. Ayan, so, kung plano mo mag-retire, ayan, tama-tama to mga ka-farmlet. Ayan, so, may income ka dito sa property, aside sa puno ng nyog, pwede ka mag-alaga ng baboy. Ayan, so, share ko lang farmlet, nag-alaga ako ng baboy last time, inahin. So, nanganak ng 13 head, so, nagkapira ako na 54,000 in just 3 months, ano tol? 3 months, so in just 3 months mga ka-farmlet, imagine. So, ang nagastos ko lang sa feed is nasa around 20,000 something, 17, ganyan. So, kita pa rin. So, malaking bagay. Imagine kung 5 heads yan or 10 heads. So, mas malaki yung possible na pwede natin kitain na nag-alaga tayo ng inahin. Ito, kasama to? Oo, kasama yan. Yan. So, ito po yung right side ng property. Ayan. So, platted to mga ka-farmlet. Itong portion na to, ayan, so pwede rin natin itong i-subdivide kasi may mga bahayan naman na dyan. So, napakadali lang din itong i-dispose na. Pwede natin i-subdivide into 100 square meter residential mga ka-farmlet. Yun yung kabila, yun yung pwede nating iwan na for farm, panarili natin. So, mabilis lang naman dispose to kung isa-subdivide natin kasi platted naman yung area niya. And may bamboo rin sa loob. Sa atin yan, di ba? Okay, so sa pa yun ng property, napakalaki na yun. Matured bamboo na yun mga ka-farmlet. Kung plano mo gumawa ng kubo, rest house. Oo, wala nang problema. Yun nakukuha. Itong mahogany sa atin to, di ba? Sa atin to, kasamahan pa to ng isang straight na yung natin. Ibig sabihin, yung dalawang honey na yan sa atin. O yung kabila sa kabila. Ito? Oo. Hindi natin din sa atin. Ito lang isang honey na to. So, straight yan hanggang doon, simula sa ano. Okay, sige, tara. So, yan, may fence na mahogany. Kaya no need mo na magpa-relocate. So, malaking tipid to mga ka-farmlet. May iwas natin magpa-relocate. And sa fencing pa lang, magkano na. Kaya, less gastos na to. So, may bakod na yung property. Ayan, so ito ang pwede natin gawin. Kahit, lagyan mo na lang to ng barbed wire. Yung puno na mahogany. Ayan. So, ito yung kawayan sa loob ng property. Ayan. Kung gusto mo gumawa ng kubo, rest house, tama-tama yun mga ka-farmlet. Ayan. Ayos. Ayan, pupuntahan natin yung creek. Let's go. Ito naman yung mga punong lansones. Ayan, ito rambutan tong isa na to, di ba? Itong isa. Ayan, so yun mga ka-farmlet, ito yung puno ng lansones. Ayan yan, may puno rin ng rambutan. So ito namumunga na to kasi mayabong na yung puno niya eh. Oo, namumunga na. Pero itong lansones, malapit na rin ito magbunga. Oo. Ito naman yung sapa. Ito yung boundary niya. Ayan yung creek. Ayan. Medyo maliit nga lang ito yung sapa. Ito yung sapa. Malaki na yan. Oo, maganda to. Oh, yan yung sapa. Wow. Boundary yan. Ang ganda. Ayos to, may sapa. Marami kasi naghahanap ng may sapa. Ayan. So, yun mga ka-farmlet, ang boundary po nito ay creek. Ayan. So, napakaganda. Napakalinis ng tubig dito. Kung mapapansin nyo mga ka-farmlet, so halos wala kang makikita dyan na basura na plastic. So, kalimitan, ito yung dahon lang. So, ibig sabihin, malinis yung sapa natin. Oo. Kalito yung creek nyo mga ka-farmlet. Ayan, so hindi naman to risk na kung sakaling lumaki yung tubig, umabot sa property kasi mataas naman yung
elevation niya. Oo. Hindi naabot yung kahit yung babuyan na yun, hindi na Hindi naman naabot kasi nasa mataas na lugar na yun. 5 feet 5'5" ako. So mataas naman yung elevation ng property. Kaya hindi naman siya naabot ng tubig. Ayan. Ayan yun mga farmland, running water po ito. Kaya malinis ang tubig dito. Ayan, so kung gusto mong gumawa ng mini fish pond, so pwede, may source ng water. So ipapump mo lang yan. Ayan, so tama-tama to farmland. Ayan, so may source naman ng electricity kasi along the road po ito. Sa phone signal meron din. And sa water mga ka-farmland, so may access po dito ng Nawasa. And yun, so pwede ka rin mag-deep well kasi may sapa, so ibig sabihin mababaw lang yung level ng tubig. Kaya pwede ka magtayo ng deep well. Ayan. Ganda ng bato. Buhay. Sige tol, tara, okay na tayo. Sige. So napakaganda ito mga ka-farmland. Kaya nga, yung dream property ko mga ka-farmland, so ito na. Ayan, so lahat ng gusto ko, kailangan ko, nandito na lahat. Rice land, creek. So yun, kahit pa paano may backyard piggery. So pwede kang mag-alaga ng baboy. So malaking advantage yan. Yan, so dagdag income yan mga ka-farmland. Wala ka ng problema dito. So nasa property na lahat. Ayan. Panalo to kung farmland. Huwag nyo nang palampasin, bibihira yung ganitong property. Ayan. So paunahan na lang. Ganda.